Umano, no? Leo, do you have a wife? Siyempre, sabi ko, no, meron na po. Ah, ganun ba? Sabi niya, gano'n niya ako. Mamaya, samahan mo ko sa CR. Nako. Nag-react si Rex Lapid, nag-react si Kuya Levy. Sabi ni Kuya Rex Lapid, kapatid ni dito, Nong, mas malaki ko kay Leo. Ako na lang. Sabi niya, hindi. Si Leo gusto ko. Sabi sa akin ng manager. Nako. Sabi ni Kuya Levy, Tol, pumunta ka muna kay Kuya Roy mo. Doon ka muna sa kwarto. Takbo ko doon sa kwarto. Katok ako kay Roy Binson. Kuya, gusto ko ni manager pumunta samahan ko siya sa CR. Nako! Sabi ni Kuya, huwag ka na pumunta doon. Dito ka lang sa kwarto. Mabait talaga si manager. Doon ko lang nakita talaga na talagang nire-respeto talaga siya ng mga artista, yung kapwa niya artista, yung mga character actor. Yung pag nandiyan na siya, yung lahat sila nakahilera. Si Charlie Davao, si Dina Bonnevie, tapos si Kuya Levy, sila Kuya Roy, si manager nasa gitna. Kayo ko, magandang gabi po Nong, magandang gabi po Director, magandang gabi po Kuya Ran, mga ganun. Abang. Ganun sila ka-respeto kay manager. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Nawala yung movie, lahat pati kayo apektado syempre. Yung huling ginawa namin, yun nga, kay manager, yung biglang boom! Parang nabalitaan, hindi ko alam kung nabalitaan ba ni Kuya Roy o ni Kuya Ed na kukunin si Kuya Roy kontrabida. Yan yung mga nagsasabi niya, puro ka na lang FPJ, wala tayong magagawa. Yung mga guest natin, gusto nilang ikwento si FPJ. Yan yung gusto kong malaman ninyo. Hindi ako nag-open yung mga guest natin. Nag-meet kami ni manager kay Kuya Ed din, tsaka kay Kuya Roy. Kasi, sabi ni Kuya Roy nung that time, kasi nasa Baguio kami, o tol, dalawin niyo si manager. Puntahan niyo sa Beverly Hills. Sabi ni Kuya, dalan niyo ng bibingka, man. Mahilig kasi sa bibingka si manager. Ganun bibingka, isang karton. Bibili kami ni Kuya Ed. Tapos, dadali namin dun sa bahay niya, sa may Antipolo, sa Beverly Hills. Dinadala namin ni Kuya Ed dun. Parati yun, nagdadala kami. Yung time na yung may ginagawa na silang pelikula, no, yung Partners nga, napunta kami ng Pampanga. Ang nangyari nun, inimbitahan ni Kuya Roy si manager na mag-stay sa isang hotel. Ayun nga, nandoon kami, magkakasama kami rin. Kasama ko rin si Kuya Ed, si Kuya Levy, si Kuya Roy, si Rex Lapid. Magkakasama kami sa isang room. Kasi parang, siyempre, parang nagkayayaan na mag-inom. Inuman doon, siyempre, magtropa. Ang nangyari nun, sabi ni Kuya Roy, Tol, doon ako muna sa kwarto. Sabi, ikaw na bahala kay manager. Basta kung ano yung pangangailangan ni manager, bigay mo kay FPJ nga. Ayun na. Hindi, gabi, nagsimula kami siguro, mga 8 o'clock o mga 7 o'clock. Mga ganun. Yun, enjoy, kanta-kanta. Si manager, kumanta lang, ganyan si manager. Yung, kumusta ka? Ikaw ay wala. Yung kumanta siya noon. Tsaka doon ay kaya kong ipunin. Si manager eh. Paborito na dalawa yung kinanta niya eh. Dalawa eh. Kasi katabi ko eh. Alam ba, ikaw ako si manager. Siguro, tas okay, umabot ng 6:30 o 7 o'clock ng umaga. Araw na eh. Magdamag kayo na ginom? Magdamag. Grabe. Hindi naman ako umiinom. Dalawang bote lang ako, sila lang umiinom eh. Di, yun na, 6:30 o 7 o'clock. Umaga na kasi, may maliwanag na eh. Nakaganyan na si manager. Mauubos, kalahati pa lang, parang nire-refill ko na agad, nagpapadala na agad ako ng beer. Hindi po pwedeng hindi maubusan. Kasi baka magalit. O kasi pag maubos yun, ayaw nun. Kasi kailangan, pag kalahati pa lang, i-ano mo na. Talagang inaasikaso ko si manager. Siyempre, tingin sa akin si manager kasi katabi ko eh. Katabi ko lang eh. Di yun, okay naman, umaga na, 6:30 o 7, nakaganyan na si manager. Tapos kinausap ako, sabi sa akin ni manager, gumano no? Leo, laki ng boses eh. Leo, do you have a wife? Ako ni manager. Okay. Siyempre, sabi ko, no, meron na po. Ganun ba? Sabi niya, gano'n niya ako. Mamaya, samahan mo ako sa CR. Nako. Nag-react si Rex Lapid, nag-react si Kuya Levy. Sabi ni Kuya Rex Lapid,
kapatid ni dito, sabi ni Rex, Kuya Rex, Nong, mas malaki ko kay Leo. Mas malapad ako kay Leo. Sabi niya, ako na lang. Sabi niya, hindi. Si Leo gusto ko. Sabi sa akin ng manager, nako. Sabi ni Kuya Levy, Tol, pumunta ka muna kay Kuya Roy mo. Doon ka muna sa kwarto. Bakit nila sinabi yun? Kasi, nung parang na-inform na rin ako noon, kasi si manager kasi, kung di ka bibigyan ng isa, o mamasahe, ibig sabihin, gusto ka ni manager. Ano yan? Parang initiation. Parang gano'n. Gusto ka ni manager. Oo. Ano gusto ka niya talaga. So, ang ginawa ko, sumunod ako kay Kuya Levy. Malis ngayon ako. Sneaky. Hindi ako nagpaalam eh. Bigla ako sumibat eh. Nandun na iwan sila Kuya Ed, sila Kuya Levy, tsaka sila Kuya Rex. Takbo ko doon sa kwarto. Katok ako kay Roy Binson. Kuya Ed, pasok. Bumukas yung pinto. sabi ko, Kala ko may tao. sabi ko kay Tayo dyan. Sabi ko kay Kuya Ed. Ay, kay Kuya Ed. Sorry. Talaga si Kuya Ed. Nagpapaalala si Kuya Ed. Huwag ganun. Hindi ganun. Puka muna doon. Di, ayun. Sabi sa akin ni Kuya Roy, katok ako eh. Kuya, Tol, ba't ka nandito dito? Sabi ganun. Kuya, gusto ko ni manager pumunta samahan ko sa CR. Nako! Sabi ni Kuya, huwag ka na pumunta doon. Dito ka na sa kwarto. Mamaya ka na lumabas. Alam niya rin ano? Parang siyempre, alam niya na. Kasi yun, hanggang nag-stay ako doon hanggang umaga. Siguro, mga 8 o'clock na siguro. Hindi ka na lumabas? Hindi na ako lumabas eh. Ayaw ko palabasin eh. Pero may iniisip din ako. Sabi ko, baka magbigay si manager. Siyempre. Oo. Magbigay eh. Sabi ko, putsa na, baka mabigyan. Ngayon, wala pa akong idea noon. Nung kinaumagahan ko na nalaman. Nagbigay nga? Hindi pa. Ganito, sabi sa akin nandun ako sa kwarto. Tapos nagbigay ng pagkain si Kuya Roy. Sabi ni Kuya Roy sa akin, Tol, bigyan mo to kay manager. Kay Kuya Ran. Tawilis, saka binuro. Di labas na ako ngayon. Nakita ko na si manager. Tsaka si Ato ata yun eh. Si Ato. Lumabas eh. Sabi ko, Nong, pinabibigay po ni Kuya Roy, itong binuro, tsaka itong tawilis. O, Leo ha, may utang ka sa akin. Opo, Nong. Hindi na makalimutan. O, Leo ha, may utang ka sa akin. Opo, Nong, sige po. Yun. Tapos yun nag-start na yung shooting ng Batas ng Lansangan. Batas ng Lansangan. Shooting kami. Tapos yung mabait talaga si manager. Doon ko lang nakita talaga na talagang nire-respeto talaga siya ng mga artista, yung kapwa niya artista, yung mga character actor. Yung pag nandiyan na siya, yung lahat sila nakahilera. Kayo ko, magandang gabi po Nong, magandang gabi po Director, magandang gabi po Kuya Ran, mga ganun. Abang. Ganun sila ka-respeto kay manager. Kasi sobrang bait talaga ni manager. Wala ka nang masasabi doon. Last day, si Kuya Roy, nanggaling pa ng Pampanga. Kasi may inaasikaso rin si Kuya Roy. Kasi may shooting na eh. Shooting na eh. Nag-start na eh. Di nandun na kami sa location. Si manager, sabi sa akin ni manager, O Leo, si Kuya Roy mo. Ay, sabi ko, Nong, on the way na po. Nasa Balintawak na. Sabi ko, papunta na po dito. Sabi ni manager, paghandaan ng pagkain si Roy. Sabi ni manager, ni FPJ. Yun na. After mga ilang oras, dumating na si Kuya Roy. Nandun ako sa labas. Sabi sa akin ni Kuya Roy, Tol, kumain ka na. Sa akin ni Kuya Roy. Kakain pa na ako, Kuya. Sige, kain ka na. Di long table yun eh. Si Charlie Davao, si Dina Bonaby, tapos si Kuya Levy, sila Kuya Roy, si manager nasa gitna. Tumayo. Nakita ko, kumakain ako sa dulo. Tumayo. Gumanon si Tumuro, si manager. Leo, ano yan? Malayo ka. Malayo ako. Siguro, mga 200 siguro, o 300, ang layo. Tinuro ako. Leo, ano yan? Ginon ako. Tilapit ako. Halika dito. Ginon ako. Ikaw, manager, kumakain po. Ito po yung, akin na yan. Kinuha niya yung tray ko. Kumuha siya plato. Dinagay niya ako ng pagkain. Ito pagkain, ito kainin mo. Yung pagkain ng artista. Pagkain ng artista. Ang binigay. Nakalami doon. Binigay sa'yo? Yung binigay sa akin.
Talaga? Oo, sabi ko, pucha, talagang, PJ, talagang sobrang, talagang, ano talaga ako, talagang, napaano ko sa kanya eh. Ibang klase. Oo, ibang klase si manager eh. Yung gusto niya kasi, yung ayaw niya yung nakikita niya yung mga ibang artista, yung pakalat-kalat. Gusto niya, magkakasama. Ayaw niya yung, pag nandun sa isang lugar, gusto niya, sama-sama lang. Ganun ka, si manager, talagang, napaka-low profile niya. Siyempre, yung feeling na parang nire-respeto nga siya kahit malalaking artista tapos ganun kanya i-approach, no? Tapos nasundan pa yun. Yung siya, eksena ko na eh. Manager yung nagdi-direct eh. Tsaka si Direk, Tiago. Tiago Garcia, kapatid ni Eddie Garcia. Oh, eto Leo ha. Eto marker mo ha. Takbo ka dito. Putok ka dito. Puputokan kita ng 3. Sabi ni manager. Si manager ang nagsasabi. Puputokan kita ng 3. I-jerk mo yung 3 ha. I-jerk mo. O gandaan mo yung jerk mo. Sabi ko, o dahan-dahan ka. Kasi may bakal dyan sa likod mo. Baka mauntog ka. Sabi gano'n ni manager. Siyempre, parang naano na naman ako. Na-amaze na naman ako eh. Sabi ko, iba talaga. Di siyempre ako, ginalingan ko. Bawal magkamali eh. Bawal mag-take 2. Siyempre, nakaka-pressure. Isang ano lang yun. Isang rehearsal lang yan ha. Oh. Rehearsal tayo. Sasabihin ni Direk Tiago, 5, 4, 3, 2, action! Tak, 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 tak. Ganun kagad ako nun. Okay, take na. Lalo akong kinabahan kasi take na. Bawal magkamali. Si manager na nakasilip, nakaganon, no? Silip si manager, nakaganon. Okay. Ayun na, putsang ina. Siyempre, talagang huminga ako ng malalim eh. Di yun na. Action! Pak! Puputok muna ako. Puputok ko muna si manager eh. Tug, 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 tug. Tapos, tilag si manager. Pag silip kong ganyan, eto na si manager. Boom! Boom! Di-jerk na yun ako. Pak! 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 Baliktad ako. Sabi ni manager, cut! Gumano na. Good take. Sabi ni Direk Tiago. Ayun na, wala akong mali. Ibig sabihin, perfect. Hindi ako nagkamali. Oo. Kasi hindi ako bumabangon hanggang di nagsasabing cut. Siyempre. Ayoko bumangon eh. Hindi ako umano, hindi ako humihinga. Kasi, baka makita yung paghinga ko. Halata. Oo. Simula yun. Talagang, naging ko kay manager talagang ibang klase talaga. Yung kuhanan ng mga picture, yung, ole ka dito. Nakbayin nga ako. Wala na kasi picture, naundoy. Sayang. Naundoy. Nakbayin ako ni manager. What type picture? Ano bang height ni manager? Malaki ba siya? 5'10". 5'10". Pero malalaki yung malaki yung ni manager. Parang big bone siya eh. Nakakatakot pag alibang. Kaya nga yung sinabing baka bigwasan ako, baka tumiklop ako. Masumuka ako ng dugo. Naririnig mo na rin yung kuya. Oo, naririnig ko na yun. Kaya nga sinabihan na ako nila Kuya Levy noon na, Tol, huwag ka ng Yun nga pala. Baka 10 raw binigay. Doon sa nagmasahe. Hindi ko alam. Sino nagmasahe? Baka si Kuya Rex siguro. Mr. Rex pala yung kumita. Siya yung kumita. Sabi ko, sayang. Sabi ni Kuya Ed, sayang. Sabi niya, si Kuya Ed, dapat ako na lang. Sabi ko, tiniis ko na lang dapat. Yung pala, nagmasahe lang. Tapos yun na, may project dapat uli. Na gagamitin ulit si Kuya Roy, tsaka si Kasi pinangakuan din sabi kasi ni manager, gagawa pa tayo isang pelikula. Ako si manager eh. Tapos yun na, nawala na. Nawala na si manager. Nawala na siya. Wala na si manager. Hindi na naulit, no? Marami pa sanang... nung nawala siya, parang bumaksak talaga yung pelikula eh. Parang tinabangan na lahat eh. Yung masipag na lang talagang gumagawa ng pelikula nun, si Senador Bong, si Senador Lito Lapid. Sila yung masigasig na gumagawa ng pelikula. Pero parang na rin, dahan-dahang nagsiwalaan na rin eh. Parang tumumal na ng tumumal yung action nun, Kahit sila, nawala rin. Sila Rudy Fernandez. Nawala rin yung, kasi siya rin, gumagawa rin ng pelikula. May sumusuporta rin kay manager na ibang producer eh. Isa pa yan, Si manager kasi, pag kinuha kanyang, hindi, sa mga kaya maraming artistang gustong-gusto siya eh. Pag kinuha ka ng artista, kinuha kanyang kontrabida, tataas ang presyo mo. Yeah. Si Kuya Roy, si manager, nagtataas ng presyo yan. Ayaw ni manager na, hanggang doon ka lang.
Gusto niya iangat ka rin. Talaga? Ang galing ano. Iba si Ikaw manager. lang nagsabi sa akin yan, kuya. Ngayon ko lang Ewan ko si Kuya Ed, ba't di sinabi ni Kuya Ed eh? Kasi nabanggit sa akin kasi ni Kuya Roy yan eh. Ang presyo niya, naglalaro sa kalahati. O kasi nagbibida rin kasi si Kuya Roy eh. Pero siya, kinuha siyang kontra. 750,000 o 800,000. Ang kontrata niya. Kontrabida yun, malaki. Okay. Malaki that time. Oh. Kasi yung mga iba, kinukuha lang si Kuya Roy ng 500. Ganun lang. Si manager talagang tinaas yung Kaya presyo pala. Kaya si Kuya Roy, mahal na mahal din ni Kuya Roy si manager. Kaya pag dalaw kami dito, punta kami doon. Kung saan siya nandoon, binibisita namin. Si manager? Binibisita namin nila Kuya Roy. So, matagal na dapat gustong kunin si Kuya Roy ni manager, talagang busy lang talaga. Matagal na siyang gustong gawing, kontrabida. kunin, kontrabida. Bagay nga siya magkontrabida kay manager. Magaling sila eh. Napahanga nga ako noon, yung fight nilang dalawa. Ano bang kailangan mo sa akin? Paparito ako. Para ka. Oo. Talagang si Kuya Roy, yung bilang nawala eh. Nawala yung bilang kasi may numero yun eh. Yung may rehearse nila? Oo, may bilang yun eh. Nadagdagan. Si manager, ang galing umakting. Si Kuya, mas magaling umakting kasi lahat ng suntok ni manager, nai-acting niya. Tak, 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 tak. Talagang hanggang bumigay, bigay pa rin. Kaya maraming humanga. Maganda yung pelikula na ginawa nila. Bagay silang mag-tandem as bida tsaka kontrabida, no? Kontrabida. Sayang lang talaga, no? Nawala lang talaga si manager. So, isa yung kuya sa mga memorable experience mo sa pelikula. Memorable ko lang talaga kay manager. Nakasama mo yun lang sa lahat. Nakasama ko rin. Marami naman. Si Robin Padilla. Nakasama ko rin yan. Cesar. Si Romel. Ano yung movie mo with Senador Robin? Si Senador, yung Upstay ka lang. Diskarte ko to. Kay action comedy. Kay Claudine Barreto. Nasama ako noon sa Olongapo. Kami naman ni Kuya Boy magkasama. Boy Roque. Naalala ko na. Yung madre si Claudine. Andun kami. Di ako madre. Nandun si Claudine yung madre. Oo nga. Oo. Yun. Kasama ko pala yun, Boy Roque yun. Long hair ka dati, no? Long hair, oo. Dito ako na. Bigotilyo rin ako na. Ganito pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Ngayon, kuya, may mga ka pa ba? May mga project ka pa bang ginagawa? Last year, may ginawa ko yung kay Madam Imelda Papin, yung loyalista. Kay Claudine din yun. Alam ko, passion mo na rin yung pag-arte. Ikaw, nangangarap ka pa rin ba na magkaroon ng yung ultimate mo na role? Ano bang pangarap mo talaga sa isang pelikula na role? Sa akin, siguro, sa ngayon, siguro, parang wala na eh. Bakit? Siyempre, parang nakuha ko na yung gusto ko. Okay ka na doon? Mga big star yun na. Robin, Cesar, lahat nakasama mo Ray na. Binson, lalong-lalo na yung The King, si The King, FPJ, parang nakuha ko na yung goal ko. Solve ka na doon. Nakasama ako sa pelikula, kahit pa paano, nandyan ako. Ay pagmamalaki ko sa sarili ko, sa mga anak ko, sa mga kaibigan ko. Lalo na yung mga gustong-gusto mga FPJ boys. Ay, oo. Gustong doon, nakasama. Kahit pa paano, ako. Proud ako para sa sarili ko. Napabilang ka doon. Napabilang ako doon. Laking ko na nun. Pero halimbawa, ngayon, open ka pa rin. Kung halimbawa, may mga offer. Pag meron naman, okay naman ako. Oo, pwede naman din. Pero siyempre, iba noon kasi iba ngayon eh. Iba na yung pamamalakad ngayon sa pelikula eh. Yung sistema, no? Kasi siyempre, may kanya-kanya na silang mga stuntman, di ba? O dito ka mag-workshop pa dito mag-workshop. May kanya-kanya na sila eh. Kaya, hindi katulad dati na pag sinama ka ng bida, dito kasama ko to, okay na to, okay na. Ganun kabilis. O, magkano yan? 4, 5, o pasok. Nakwento ni Sir Roy nung lamay ni Sir Eddie, yung ba yun? Yun, mabilis. Pag sinabi na ni Kuya Roy, tropa ko yan, hindi na, kasama yan, package yan. Kami na, wala nang sabi-sabi yung producer o director, package deal kami. Ganun lang kadali, ganun si Kuya Roy noon. Kaya mabilis kaming makapasok agad. Kaya laking pasasalamat ko rin kay Kuya Roy, siyempre kahit pa paano, nadala niya ako. Yung
Nakailang pelikula rin ako kay Roy Binson. Malaki rin yung ano, sige po. Malaki rin na iambag sa akin ni Kuya Roy. Kasi nakilala rin ako kahit pa paano. Oh. Kahit ganyan lang kaliit, okay na ako eh. Nagpapasalamat din ako sa'yo. Bakit naman? Kasi kahit pa paano, yung mga character actor nun, binigyan mo uli sila ng pagkakataon makilala. Yun yung pasasalamat ko sa'yo, Ray. Kaya, yun sila, Kuya Ed, nabigyan mo ng pagkakataon makapagsalita, yung kung ano yung nasa loobin nila, yung mga ibang artista dyan, lahat ng mga character actor, laking pasasalamat. Salamat, Kuya. Kasi Laking pasasalamat sa'yo. sa akin naman kasi, lagi kong sinasabi na hindi sila kasi nagkaroon ng chance na makilala talaga ng tao. Tama, oo. Siyempre, nakikita natin sila, napapanood natin sila sa pelikula. Mm-mm. Nasa sidekick ng side ganito, gala sa likod. Mm-mm. Familiar tayo sa buka, pero sino ba siya talaga? Oo nga. Diba? So, yun yung naging goal ko. Yun yung talagang gusto kong ipakilala sila. So, ito, nabuo tong Ray TV. Pasalamat din sa'yo. Natulungan mo yung mga ibang artista na makilala sila uli, na lumabas sila uli, makita uli sila sa TV mo, sa vlog mo. At magkaroon ng trabaho. Magkaroon ng trabaho uli. Malay mo, mabigyan uli sila ng trabaho. Makakuha uli sila. Kaya, laki pa sa salamat sa iyo. At saka sana, ayan nga mga tiri, narinig niyo yung hindi ko naman masyadong inaano yun. Paisipin nyo Kaya lang, syempre, dahil na rin sa suporta nyo yan, kaya habang sinusuportahan nyo po yung ating mga vlog, nakikita, napapansin ng mga malalaking producers itong ating mga character actors na ini-interview. So dahil sa tulong po ninyo, nagkakaroon sila ng trabaho, nare-refresh yung kanilang mga profile. So nakikita, mapapanood natin sila ulit. Wala yung Kuya, ako nga nagpapasalamat sa inyo dahil kahit papaano binibigyan niyo ako ng pagpapahalaga kahit ganyan lang kaliit. Maraming salamat. Maraming salamat din. Meron kang message sa kanila, mga followers natin. So, sa mga followers natin, sana po parati nyo pong tangkilikin si Ray, yung Ray TV, yung mga followers natin. Pasalamat po. At nandito po siya parati para sa amin. Hindi po yun. Maraming salamat po. Thank you, Kuya. Maraming salamat. Thank you. Nice one. Palapakan natin si Sir Leo. Thank you po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.